Good morning. Yan, magdamag. Puyat pa. Magdamag na naka-electric fan yan. Electric fan 1, electric fan 2, tapos yung ceiling fan kagabi. Yan, ganyan na magiging itsura niya. Meron pa ba nangangapa sa paggawa ng bagnet? Yan, magiging itsura. Okay, mainly kalaban natin dito langaw ha, kaya make sure na kapag magbibilad kayo na ganito na talagang ako naka-screen ako lahat ng bintana rito ay naka-screen. Set up kami, sa labas kami magsi-set up ng lutuan, hindi pwede rito sobrang init. Ang oras ngayon is alas 9 ng umaga. Medyo tanghali na. Tignan natin kung anong oras natin matatapos lahat to. Mabilis lang naman to. Kaya ba 3 burners, mama? Wala ka ng talyase. Yung nasa ilalim. Ay, oo nga. Maliit. Hindi, maliit yan eh. Yung lanay, yan lang. Kailan nanay ba? Nilinis muna natin yung dito tayo sa labas. Pwede na yan, i-open. Asan yung ano pang lighter? Pwede na i-open? Oo, Sige, ako na. Hindi, ano ko muna yung harang para sa hangin. Yan, kailangan muna namin gulo pa rito eh. Naayos pa natin yung branch sa mulod. Ito naman ang papaayos namin para mas maganda yung pagsasalangan, hindi na sahig. Pero okay lang pa rin yan. Basta linisin lang na mabuti. Grenache naman natin yan. Dito kasi sobrang init. Nagkamali kami ng paggawa rito. So, yan. Maghapon tayo magpiprito. Okay, ito pa isang instruction ko sa inyo. May nag-comment sa atin na nakaraan, bakit hindi mo na lang yan sa umpisa gawin habang hilaw pa yung pisngi ng baboy? Kasi ganito yan mga sir tsaka ma'am, kaya hindi natin pwedeng gawin, i-blowtorch yan sa umpisa kasi nag-shrink pa yung balat niyan. So lumalabas-labas pa yung mga balabalahibo niya kapag nilaga siya. Okay? So doble trabaho kayo. After nyo i-blowtorch sa hilaw, i-blowtorch nyo ulit kapag naluto na. Diba? Ganun lang yun. So, this is the perfect time para i-blowtorch sila. Kasi, nag-shrink na yung mga balat nila. Hindi naman natin matatanggal totally lahat yan. Pero at least, habang nakaganyan siya, yung mga visible lang, pagtatanggalin na rin natin. Ganun lang. Ito, POV. Hindi naman natin matatanggal lahat talaga yan. Yung mga visible lang, yung mga tulad yan, makakita. At least, malesen natin. Tabunan dyan, mamaya na lang natin ano yan kapag naiwalay. Yun yung reason din kaya brand of choice ko itong Cooperl. Kasi hindi siya masyadong mabalahibo. Meron talagang ibang brands. Oo nga, nakamura nga. Pero punong-puno naman ng balahibo. So okay na ako rito sa mas mahal.
Mamaya pa natin makikita yung mga balahibo dyan pagkaangat. Set up na tayo 2 burner dito sa labas. Ingat-ingat na naman sa bagyo, no? Sa norte na naman yata tama. Kung makikita nyo, kukunti lang yung mantika niyan. Tigilan mantika ito, mama? 5, 1.5? 5? 4, 5? Apat to, 5 to. Okay. So, 4.5 liters each. Okay, ganito sa apoy, no? Yung laging tanong. Sa apoy kasi, hindi kasi pa natin pwedeng itulad doon sa normal na burner sa bahay lang. Kasi ito, malaking talyasi kasi yung gamit eh. So, kailangan naming itodo. Tapos, i-compensate na lang namin doon sa dami ng isasalang namin. Walang problema kahit hindi lumubog lahat ng salang mo dyan. Kasi, eventually, mamaya naman, dadami rin yung mantika niyan. Lulubog rin siya ng kusa. Ganun lang ang ginagawa natin. Ulit, kaya natin ini-air dry para hindi siya magputok-putok. Tapos, mas madali, ma-expedite yung pagluluto. Mas madali kasing lutuin. Eto, habang hindi pa mainit yung mantika, kailangan na natin maglagay dyan ng salang. Hindi natin pwedeng antayin na uminit yung mantika. Ito si Boss Buboy! Tanghali na dumating. Guys, Yan. Boy, ito mo ng mga maliliit na lalagyanan, boy, ha? Tapos unahin mo yung mga malalaking tipak. Yan, nagugas ka na? Ah. Yan, habang hindi pa mainit yung mantika niyan, kailangan maglagay na tayo. Same goes sa inyo kapag gumagawa kayo sa bahay. O di, walang problema. Masyado naman maliliit kasi yung ibang tipak mo. Pero okay lang yan, mas madaling maluto yan. Papawin mo, walang problema kung hindi lubog. Huwag mo i-skin side. Huwag mo papatawin. Pag nakapagsala ka na mamaya, mag-iwalay ka na ng ano dun para hindi matagal. So, sunod ang cut mo, mga parehaba, boy. Mga mahaba lang. Oo. Ano, saan ba kayo nadadalian sa tindahan? Ganyan? pero pwede rin naman yung kariyata. Para sa bag. Ano yung kumapit? Balat? Ayun, Yan na, maliwanag yan mga sir tsaka mama. Hindi dapat mainit yung mantika kapag naglalagay tayo. Kasi once na mabigla yung balat niyan, wala na, game over na. Hindi na siya nagpa-pop yan. Yun na yun, lechon kawali na yun. Bila. Lagyan mo muna tong kabila ah. Dadagdagan pa natin yan. Dito ka muna sa kabila. Umiinit na yung mantika nito eh. Okay, okay lang yan dyan.
Uy, umulan na. Yan o, ganun sana umakat. Yan. Kaso mo, mas madali nga i-plastic yung mga kudra-kudrado mo. Hindi lang ako pa yun lang. Oo, mamaya. Dagdagan mo pa. Ayan o, nakalitaw yung mga yan, pero mamaya lulubog rin yan. So, hindi natin kailangan ng sobrang dami mantika or else talagang magbaburst naman yan. Tapos, kakalat ang mantika nyo dun sa salangan. Kaya naglalagay rin kami ng karton kung sakasakali. Hindi mahirap maglinis. Mahirap pag wala pang spot talaga. Meron sana sa loob. Kaso lang, ang init. Sobra. As in, sobrang init. Yun na, okay na muna yan. Paramihin muna natin yung mantika. Mamaya tayo magdagdag na marami. Nakikita nyo mga sir tsaka ma'am, no? Sobrang minimal lang nung bula niya. Ibig sabihin, tamang-tama lang yung kahit nakatodo yung kalan natin. Tama lang siya sa dami na nakasalang. Kasi overcrowded yung nakasalang. So definitely, hindi niya talaga kayang, alam mo yun, lakasan ng todo yung kanya. Kasi yan na yung todo niya. Yan. Tatagal to at mga 1.5 hour to 2 hours. Sana matapos kami ngayong buong araw. Eto ka mga ma'am sir, ito the best example para sa inyo. Etong burner na to, at ang burner na to, ito mas mahina, ito mas malakas. Pareha sila ng sinalang, pareha sila ng dami ng mantika, pareha sila. Pero ito, nagbo-burst. Kumbaga, nagkakaroon siya ng kalat. Sumasabog siya. Bakit? Kasi, mas malakas yung apoy niya, na parehas lang rin naman yung nakasalang. Okay? Parehas yung nakasalang na dami niya, pero siya sumasabog. Kasi nga, mas malakas yung apoy niya. So, basically, kailangan nating hinaan siya. Isasakto natin sa tamang hina nito. Ang ginagawa kasi natin rito, kaya hindi muna natin sinalangan ng sobrang dami kasi pinaparami muna natin yung mantika. Okay, so sunod na salang natin, punong-puno na dapat yan. So, ito, gagawin natin, hihinaan natin ng konti para ma-avoid natin. Mas malakas kasi yung apoy nito. So, hinaan lang natin ng konti. Just to make sure din na hindi mabibigla yung balat. Okay, kaparehas na sila. Ganon siya. So, ang siste dyan, ang nangyayari kaya pumuputok yan kasi malakas nga yung apoy. Mas lalo na kung hindi na air dry yan. Tingnan mo itong kabila. Malumanay lang. Kaya mo yan. Dami ng leakage. Which is signal na yon para sa atin para mag-adjust. Kasi hindi dapat ganon. Okay, hindi dapat ganon. Kulang to kulang pa sa salang to Kaya kayang-kaya nung apoy Mas aggressive yung apoy nitong kalan na to Okay, mas okay na yan. 45 minutes, ganito yung tsura
Yan, ito. Basically ito, pwede na to eh. Yan, malumana. Hindi, yan mo lang. Ibaliktad mo lang yung iba. I-skin side mo na to. Ito, skin side mo na yan. 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 Dandanin mo lang para hindi ma-damage yung mga balat mo. Ito, skin side mo na yan. Yan. Tusukin mo lang. Ito rin yung rason mga sir, mga tsaka ma'am, kapag gumagawa tayo nito, kahit hindi na natin siya masyadong palambutin kapag sa tubig, kasi eventually lalambot rin siya rito sa mantika mismo. Well, ang original naman talaga na Ilocos Bagnet is hindi naman talaga ginagamitan ng tubig, nakarekta na talaga sa mantika. Ang problema lang talaga doon, hindi na kasi napapalasa. Kumbaga, lasa na lang talaga ng purong karne yung natitikman sa original na bagnet. Ang ginawa lang natin, pinagsama lang natin yung proseso ng lechon kawali tsaka ng bagnet. Ito yung isa. Yan, mas maayos na siya kapag ina natin. Ito, skin side mo na rin yung iba nito, boy. Yan. No, dadaanin mo. Okay, yaman na yun. Matatanggal din natin mamaya yan. Pasukin mo kasi hanggang dulo para may grip ka. Yan. Putulin ko tong video natin mga ma'am tsaka sira kasi wala no memory. Mitsangin ako lang ang vlogger na wala cellphone. Ito nakikigamit lang tayo ng cellphone. Wala, hindi natin priority kasi talaga to. Hindi natin priority talaga yung mga ganitong mga gadget. Mas gusto natin mag-expand yung negosyo natin eh. Kung bibili naman ako ng iPhone, pagka mahal-mahal naman. Kaya nag-aantay lang tayo ng bigay. Okay? Paalam ko na, Boss Buboy, dito sa part 1 natin. Yan. Yan, ganyan. 45 minutes yan, ganyan na itsura niya. Kasi, na-air dry na siya. Okay? Tingnan niya, hindi siya mabula. Ibig sabihin, moisture niya, mas less na. Okay, balikan natin for part 2. I-upload ko muna to, tapos buburahin, tapos magbibideo ulit.